Magandang umaga muli mga kapatid. So tayo po dumako na sa ating mensahe po sa mga pangito. Ito po ang ating magiging pag-aaral po sa umaga pangito. Ito ay patungkol sa salita ng Diyos. Ito po ay isang, hindi po English Bible, obviously, may nakalagay. Itong bagay ng salita ng Diyos ay pareho ganyan. 7 things that the Word of God is like. So ito yung 7 bagay na naglalarawan sa salita po ng Diyos. Ito po ating gustong pag-aralan sa umaga po ito. So 7 yan. Number 1, ang Biblia ay parang apoy ganyan. Ang salita ng Diyos ay parang apoy. Ito yung binasa ni kapatid kanina. Is not my word like a fire, says the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces. Sa Tagalog, makita natin, hindi ba aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato, sabi ng Panginoon. Pag nakikita po natin yung parang kanya, slide, yun po ay simile ganyan. Ganyan po, doon nagaling ang salitang similar. Kasi pareho ng apoy, ganyan. Hindi sinasabi ang salita ng Diyos ay apoy, kundi parang apoy, ganyan. Walang po natin ang karakteristik ng apoy, parang gano'n ang salita ng Diyos, ang makikita natin. So ito'y parang isang apoy. Si Jeremiah, kung makikita natin, ay isang propeta. Si Jeremiah, hindi katulad ni Isaiah. Si Jeremiah ay bata, nung tawagin siya ng Diyos. Hindi pa niya lubusang nakahanda, actually. Ayaw ko nga niya. Sabi ni Jeremiah, tawagin siya ng Diyos. Dumating ang panahon sa kanyang pagiging propeta na salita ng Diyos ay kinukutya. Pinagtatawanan nila yung mga propeta, hindi nila pinaniniwalaan. So dumating ang panahon, sabi ni Jeremiah, hindi na ako kanya, hindi ko na siya babanggitin. Ganyan. Hindi ko na siya babanggitin. At hindi na ako magsasalita sa pangalan ng Panginoon. Sabi, hindi naman siya naniniwala, pinagtatawanan lang naman kami nila. Pero hindi nagawa ni Jeremiah. Bakit? Sabi niya, but His word was in my heart like a burning fire. Shut up in my bones. I was weary of holding it back and I could not. So ito yung panahon sa propeta na gusto lang niyang huwag magsalita. So hindi pwede kanya. Kasi nararamdaman ko sa puso ko ang salita ng Diyos na parang apoy, ganyan. Sabi, hindi ko mapigilan na hindi ako magsasalita. So yung mga propeta noong panahon na yun na nag-compromise, hindi na sila nagsalita. Pero hindi si propeta Jeremiah. Nararamdaman ko kanya. Nawaring ang sa aking puso ay may nag-aalab na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa kakapigil nito at hindi mo makaya. Hindi mo kayang pigilin ganyan ang katotohanan. Kung kailangan mo sabihin, kailangan nating ipangaral. Dahil mararamdaman mo yung kanya sa iyong kaisipan na parang apoy, nag-aalab. Mararamdaman mo yun. Hindi mo kayang pigilin kanya. So makikita natin sa ating mga Kristiyano, lalo sa panahon natin ngayon, ang katotohanan ganoon, Diyos siya pigilin. Kung ito din na naniniwala sa salita ng Diyos, parang ako yan sa iyong sarili na kailangan mo sabihin. Kaya sa gitna ng panahon na si Jeremiah ay pinagtatawanan, kinukutya ang kanyang sinasabi, hindi niya makayang pigilin ganyan. Kailangan ko pa rin ipangaral ang mensahe ng Diyos dahil ito yung masyadong makapangyarihan. At para pigilan mo ito kanya, ay napakabigat. So yun ang isang karakter ng salita ng Diyos para siya kapoy. Hindi mo siya mapipigilan. Kailangan ito yung may pangaral mo. At kung may mga tao na nalaban sa salita ng Diyos, sila magtatagumpay. Dahil ang salita ng Diyos parang kapoy ganyan. Kaya makikita rin po natin sa karakter ng apoy, sinasabi, kapag hindi natin pinansin at tinakbil natin ang salita ng Diyos,
Tandaan natin ang Diyos ay parang ang kanyang salita. God is a consuming fire. Ganyan. Kaya hindi mapigilin si Jeremiah. Dahil nalalaman niya, hindi lamang ang salita ng si mga pangkalihan, katulad din naman ng Diyos. Ganyan. Pag hindi na pinigilan natin, hindi tayo naniwala. Ito ang pupuntahan natin. It is a Deuteronomy. Ganyan. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. Sabihin ng Diyos ay mabuti. Pero ayaw niya na meron kang pinapantay sa Kanya. Meron kang sinasamba na hindi Diyos Kanya. Sa ating pag-asa ng Isaias, ganyan palagi sinasabi ng Diyos. Sino sa mga Diyos ang Kanya ang nakakaalam ng mga nangyari noong unang panahon? At sinasabi niyo mga Diyos ang Kanya ang nakakaalam ng nangyayari ngayon at mangyayari sa panginaharap Kanya. Hindi lang kayang gawin, ng Diyos lang. Kaya para ipantay mo siya sa ganong klaseng Diyos-Diyosan, talaga magagalit ang Diyos. So sabi niya, ang Diyos ay is a consuming fire. Ito sa Hebrews chapter 12, verse 28. Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, hindi nila matibag ang kaharian ng Diyos. Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Paano mo gagawin niyo? Paano natin pinaglilingkuran ng Diyos na katanggap-tanggap na may buong paggalang at pagkatakot? Sa pamagitan ng kanyang salita. Pagsunod sa kanyang salita, doon lamang tatanggapin ng Diyos ang ating paglilingkod sa Kanya. Kung hindi natin gagawin ganyan, pero reject natin ang salita ng Diyos at gagawa tayo ng sariling paraan na magpupuri sa Kanya, tandaan natin, for our God is a consuming fire. So ito'y mabigat na larawan yun. Dahil sa impyerno, doon tayo lalagay ng Diyos pagdating ng araw. Sabi niya, for our God is a consuming fire. Katulad ng kanyang salita, ng pangyarihan, kapatid. Kaya tiyaman tinatanggap natin ang isang kahariang hindi mayayanig. Hindi nila matitibag ang kaharian ng Diyos. Kahit anong gawin nila. Sa karamihan kasalukuyang panahon, mas mayayaman, mas mararami yung mga denominasyon, pero hindi nila matitibag ang iglesia ng ating Panginoon. Magkakaroon tayo ng biyaya sa pamagitan nito, ay baka maghahatong tayo sa Diyos ng kalugod-lugod ng paglilingkod na may paggalang at takot sapagkat ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok ay God is a consuming fire, katulad ng kanyang salita. Ngayon, para ding maso. Nang tawagin po ng Diyos si Pablo, ang ano sabi ng Diyos sa kanya? Hindi mo wala na ba ng kanya para ka kanya sumisipa sa isang matulis kanya. Hindi mo kayang labanan ng aking salita, sabi ng Panginoon. Sa tagal ng panahon, si Pablo ay umuusik sa mga Kristiyano at pilit na tinitibag ang Ebanghelyo. Hindi mo magagawa yan, sabi ng Diyos. Sabi niya, mahirap mo kanyang labanan na matulis kanya. So, ganon din ang larawan ng salita ng Diyos. Ito ay isang maso kanya. Ang maso, mabigat yan. Pagka gusto mong gibahin ang building na ito, gagamit ng maso. Sisirahin niya kanya. So, ano ang bagay na lumalaban sa salita ng Diyos ay masisira kanya. Sisira yan. Kapag tayo namaban, at ating sinira ang iglesia ng Panginoon, masisira ka rin kanya. Hindi mo pwedeng labanan. Parurusahan ka ng Diyos. So ito isang makapangyarihang larawan ng salita ng Diyos. Ito yung parang maso kanya. Pag lumabag ka sa salita ng Diyos, mamasuhin ka nito kanya. Hindi ka magtatakumpay. Tingnan niyo yung mga hintin. Sa Romans chapter 1. Noong pinalitan nila ng kasinungalingan ang salita ng Diyos, ano nangyari sa kanila? Sila ba'y napabuti o sila napasama? Basahin po na sa Romans chapter 1. Ito ang ating mababasa. Sa verse 21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya hindi nila nilalahati bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Kundi naging walang kapuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim.
Sa pag-aaking marunong, sila yung naging mahangal. At ipinagpalit nila ang kalulatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kailang mga puso, ay inayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kailang mga katawan sa kanyang kailang sarili. So, ano nangyari sa kanila? So, inapahamak. Hindi na maaaring labanan ang katotohanan ng Diyos. Sana pinag-aaralan po natin sa buong Biblia, lahat na magkaharian na lumabang sa Diyos na wala sila lahat. Yung mga Romano, wala na mga Romano ngayon. Yung mga Babylonia, wala na rin sila. Yung mga Egyptian, wala na rin sila. Lahat ng mga lumabang sa Diyos, wala sila. So, tingnan niyo ang bagsik ng kanyang salita. Pag sinabing kayo ay mawawala, sila'y nawawala. May isang syudad sa may Lebanon, at sabi niya, mawawala yung bahay na yan, kanya. Pagdating ng araw, mga net na lang ng mga mangisdan ang dadaan, kanya. Hindi natitira magpakilanman. Makikita mo yung lugar na yun ngayon, gano'n ang ginagawa. Dahil yung lugar na yun ay nagtulad ng Diyos. So yun po makikita nating larawan ng salita ng Diyos, parang maso kanya. Paano lalabanan ang maso? Hindi ba aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudulog ng bato, sabi ng Panginoon? So pag nalabanan natin ang salita ng Diyos, ay mapapahamak tayo kapag maso. So, kaya sirain ng salita ng Diyos yung matigas at matigas ang ulo. Kaya kang sirain ng salita ng Diyos. So yung bato, sa ganito kung paglalarawan, ay yung nilalarawan yung pinakamatigas na bahagi ng human nature, yung pagiging matigas ang ulo. Hindi ka maaaring lababan sa Diyos. Pag pinilit natin ang katigasan ng ating mga ulo, na pinaniniwalaan natin ang mga bagay na mali, may darating na kaparusahan sa iyo. Masisira ka, sabi ng Diyos. Pag kayang labanan ng salita ng Diyos yan, kaya lang sirain, mga kapatid. Yung maso, pagka yun ay larawan na pag binala mo, masisira, pinakikita ka pang ng salita ng Diyos. Na kahit yung pinakamatigas ng puso at kaisipan, kahit sirain ang salita ng Diyos yan. So, di tayo nanalo, di ba? Maso hindi lang nabigat, pwede pang magsimina sa atin. So, ang maso ng Diyos, naglalaraw sa salita ng Diyos, ay siyang Persia na tayo palitan. Tayo papalitan ka, kaya radical papalitan ka, kanya. Sisirain niya dati mo pagkatao, kanya. Kaya niyang sirain, kahit ang pinakamabigat na kasalanan na ginagawa ng tao, o yung maling turo ng mga tao, kaya sirain ang salita ng Diyos. Nasayo po ni Jim Butterworth, na ako'y binata, sa bahay ni Brother Gawit, yung lumang bahay niya na tinatanong ko siya, paano mo sasagutin yung mga argumento ng mga denominasyon? Katabi-tabi ka. Pag-aralan mo Biblia mo niya. Lahat na mga yan ay mag-iiba sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung sinasabi sa atin, ang salita ng Diyos parang maso. Paano tayo magwawagi sa isang maso, mga kapatid? Ito rin ay parang binhi. Ako po, mahilig ko magtanim ng bata ako. Marami ko nakitanim Nag-experimento ako nagtanim ng avocado. Lumaki yan, laki ng avocado na yun. Ako nagtanim nun Kung di lang kami lumipat, andun pa rin siya hanggang ngayon, avocado na yun. Ay, giniba, pinuto nila Siya naggaling avocado na yun. Kaya siyang malit na binhi. Nakakala ko, hindi naman tumubo. Lumaki. Pero naggaling sa binhi kanya. Ang karakter po ng isang binhi ng halaman, ito'y maliit. Yung avocado, malaki na yun Pero kumpara doon sa pulong kahoy, maliit yung binhi niya. Maliit lang. Pero ito'y tumutubo kanya pag tinanim mo. So, ang salita rin po ng Diyos ay parang binhi. Pag itinanim sa atin, at tinanggap mo, o pinaniniwalaan, ito'y tubo kanya At ito'y magiging pananampalataya sa atin.
Ito rin ang dahilan, bakit hindi mo magigiba ang kaharian ng Diyos. Basta mayroong salita ng Diyos na ipinapangaral, at may mga taong maniniwala sa salita ng Diyos, uusbong at uusbong, hindi mo magigiba. Ito ang makikita natin ng salita ng siya parang binhi. Pag ang salita ng Diyos, pag ito'y pinangaral at itinanggap at sinundan tayo sa munod, hindi magliligtas sa atin. Katulad lang ng binhi, pag itinanim, ito'y tutubo. Di mo akalain yung apukadong maliit na tinanim, nagbunga na napakaraming abukado. Ang katotohanan pagka nagbubunga yun, si Brother Ramil, at nagkakiyat ng abukado na yun. Lahat ng kapitbahay na, doon mo na tumingi ng abukado. Kami naman, naging ano na yun, usahan, merienda, yung abukado na yun, kamagsawa ka. Dahil sa dami ng bunga at lalaki ng bunga. Saan nagkaring yun? Kasi malit na binhi. So, ganoon din po ang salita ng Diyos. Dito po sa James chapter 1, verse 21. Inilalarawan nila yung salita ng Diyos na parang itinanim ganyan. Pag ipinapangaral po natin ang salita ng Diyos, parang natin itinatanim sa isang tao. Sabi ni James, therefore lay aside all filthiness and overflow wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your soul. Isang binhi. Pag nangangaral tayo ng Ebanghelyo, hindi naman spectacular na pangangaral. Napakasimple lang ng salita ng Diyos. Pero pag ito'y ating pinaniwalaan, hindi magliligtas sa ating magkaluluwa. Ganoon ang kapangyarihan ng salita. Ito itong binhi, ganyan. Tinatanim. Kaya talisin ninyo lahat ng karamihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin nyo na may kaamuan ng salitang itinanim, ganyan. Na may kapangyarihan magligtas ng inyong mga kaluluwa. Katulad lang ng binang halaman. Pag tumubo, may kapangyarihan sa magbunga na napakaraming bunga. Ganon din ang salita ng Diyos pag itinanim sa atin. Atin tumubo. Dito po sa unang Pedro. Masaya lang muna sa taga-Pedro. Gayon, nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng iyong pagsunod sa katotohanan. Kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig o pagmamahal sa isa't isa, mag-ibigin kayo o magmahalan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa talisay na puso. Ipinanganak na kayo muli. Meron sinasabi dito Yung pagkapanganak, itong born again na salita, dalawang beses lang ito nagamit. Doon sa John chapter 3, at dito sa 1 Peter. Sa John chapter 3, ito tumutukoy sa mismong kapanganakan. Sa 1 Peter, ito yung pagpupunla na binhi. Kapag may mag-asawa, bago sila magkaanak, ang ginagawa, pinupunla ng lalaking binhi. Sinapupunan ng asawa niya. Pag nagtagpo yan, ito yung may papanganak. Proseso yun ng kapanganakan. Kapag tayo po ipinapanak ng muli spiritually, ganoon din ang proseso. Merong binhi na itinatanim. Hindi pwedeng namautismo ka lang, hindi ka sumapalataya, hindi ka maliligtas, no? Kaya ka nagpapabautismo dahil naunawaan mo sa ipinangalan sa iyo. Dahil kayo makasalan, kailangan maligtas. At yun ang parangal ng Diyos. Kaya ipinanganak na kayong muli. Hindi siya pwedeng nasisira. Ang problema po ng salita Grego, yung mismong kapanganakan, yung birth, at saka yung bigeta, o yung pagpunla ng binhi. Pareho lang salita. Depende sa konteksto. So ito'y pinanganak na kayo muli. Hindi na binhi nasisira. In other words, hindi tayo may papanak na muli kung walang binhi. Ano yung binhi? Yung binhi na hindi nasisira kanya. Kundi nang walang kasiraan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Ang world record, mga kapatid, sa pinakamatandang binhi na itinanim ay yung Judean palm na nakita nila noong nakita nila sa Israel. Yung Judean palm, extinct na yun. Pero sa pag-uukay nila, nakakita sila ng binhi. Nung itinanim nila naman, tumubo. Judean palm pa rin. Nawang tagal naging extinct sa Israel. So pag ito'y napanatili, hindi masisira, tutubo pa rin yan. Kundi nagwalang kasiraan sa pamagitan ng gawain at nananatiling salita ng Diyos.
Sapagkat ang lahat ng laman ay kaya ng damo. At ang lahat ng kalalatihan nito ay kaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo at ang bulaklak ay nalalang tayo. Na namamatay tayo. Ngunit, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. So ito'y binin, hindi mo masisira. Ang salita ito ay ang magandang balita na ipinag-aaral sa inyo. So ipinag-aaral sa atin ang Ebanghelyo, ito'y magliligtas sa atin. Kung ito'y ating tatanggapin, ito'y paniniwala at ating sundin, at manatili tayo doon, tayo maliligtas. So paano nga bukadong tinanong ko noon? Napakaliit na buto, tapos nagbuhay, napakarami kang bukado. Kung hindi pa pinutol yun, kahit namumunga ko yun. So ito maliit na binhi. Ito ang salita ng Ebanghelyo. Ang magandang balita, ito'y magbubunga ng marami sa atin dahil tayo niligtas niya ang ating mga kaluluwa. So pagka tayo nakikinig sa salita ng Diyos, hindi lang tayo nakikinig. Itinatanim sa ating kaisipan yung mga salita na ating napapakinggan. At yun ay tutubo sa atin. So yun makita rin. Parang medicine. Parang medicine. Ito ang ayaw nating iniinom. As much as possible ayaw natin uminom ng gamot. Siyempre, gamot yan eh. Pero kailangan. So ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi ito iniisip ng iba. Nang salita ng Diyos, magpapaganda ng iyong pakiramdam. Hindi. Paano nagpapaganda ng pakiramdam ang damot? Ay mapakit kuminsan yan. Hindi natin gustong iniinom. Ang salita ng Diyos, gamot. Huwag tumupunta tayo sa pagsamba at makinig sa salita ng Diyos. Hindi parang gumanda ang pakiramdam mo. Hindi. Para gamutin tayo sa ating mga espiritu na sakit. So ito yung ospital ng kaluluwa. Basahin po natin. Nagtigaran na lang. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ikiling mo ang iyong pandinig sa aking mga wika. Huwag mo mayaang sila'y mawala sa paningin mo. Ingatan mo sila sa kaibuturan ng iyong puso. Sapagkat sa mga nakakatagpo sa kanila, mga ito'y buhay. At kagalingan sa kanilang buong katawan. Ang iyong puso'y buksika mong ingatan, sapagkat mula rin dumadali ang mga bukal ng buhay. Anong ginagawa ng salita ng Diyos? Iniingatan niya ang ating kaisipan. Dahil dito naggagaling ang lahat ng bukal ng buhay, mabuti at masama. So ito'y gumagamot sa ating kaisipan. Ibinabalik tayo ng salita ng Diyos sa mga bagay na dapat nating paniwalaan. Para hindi tayo magkasakit. Hindi tayo mawala. Wala at mahiwalay sa Diyos. Eh? So yung mga nagpupunta sa Panama para gumanda yung pakiramdam nila, hindi ganun ang ating pagsamba. Ang ating pagsamba, pupunta tayo rito para kung anumang sakit meron tayo sa ating pananampalataya at may kakulungan tayo sa ating kalaman, binibigyan ng salita ng Diyos. Ginagamot niya ang ating kakulangan. Dito po sa Titus chapter 1. Nung sumuyin po ni Pablo, si Tito, sa isla po ng Creta, anong gawain niya doon? Para pagandahin niya pakiramdam ng mga tao, mga kapatid daw, hindi. Sasabi po natin. Bakit siya iniwan doon? Dito po sa 1 Peter, Titus chapter 1, verse 5. Dahil dito iniwan kita sa Creta. Ang isla po ng Creta, o Crete, ay nasa south ng Greece. Actually, yung mga Cretans, hindi sila mga Grego, ibang lahi nila. Iba rin ang salita nila. Dahil dito iniwan kita sa Creta upang isaayos mo ang mga bagay na may kakulangan at upang magtalaga ng matatanda sa iglesia sa mga bahay na kaya ng ipinagbiling mo. Ano sabi niya? Usahin mo mga may kakulangan. So yung pangangaral po natin, bawat linggo o anumang oras, ito yung nag-aayos sa ating makakulangan. Para lalo tayo tumibay sa ating pananampalataya. Pagka hindi tayo sumasamba, mahihina ka. Kasi wala ka ng pagkain sa iyong kaluluwa. So, ikay magkakasakit. Yung pong sa 1 Corinthians chapter 11, yung mga hindi gumaganap ng Lord's Supper, ano nangyari sa kanila? Yung mga tao, kapatid na hindi nila ginagawa sa tamang paraan. Yung Lord's Supper,
Ano nangyari sa kanila? Basahin po natin. Dito po sa verse 30 ng 1 Corinthians chapter 11. Dahil dito, marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit, ang ilan ay namatay na. Hindi physical na pinag-uusapan, no? Pananampalataya. Bakit tayo naglaro-usapan? Para maalala natin, once upon a time, dahil dito sa Panginoon, sa'yo namatay sa puso. So, ang salita po ng Diyos, gamot yan. Ang pangangaral po, hindi siya motivational speech. Hindi. Tinuturo lang natin kung ano sinasabi ng Diyos na dapat nating mapakinggan. Ang motivational, psychological yan eh. Pinapaganda mo yung kaisipan na nakikinig. Hindi gano'n salita ng Diyos. Kung tayo tapat, nararamdagan na yung kaalaman. Pag ikay hindi tapat, winamastong yung pagkakabali. Yun ang salita ng Diyos. So, tuloy po natin. Ito yung tapat. Sabi ng Panginoon, kung iniisip nyo ako'y pumunta rito para mapag-isa kayo kanya, mali kayo kanya. Ako'y naparito at nagdala ng tapat kanya. Pag-iwalay ko kanyang ang magulang, ang nanay sa kanyang genang malugang na babae kanya, at ang ama sa kanyang anak kanya. Ang salita ng Diyos ay parang taba. Kaya pagka ikaw ay tinaba, masakit yun eh. Mahihiwala yung matatamaan. Hindi siya nag-uugnay, siya nagpapahiwalay. Kaya ginagamit dyan sa digmaan noong unang panahon. At kapag meron tayo puputulin na punong kahoy, gagamit tayo taba. Ito sabi ng Panginoon. O nila sumunod sa Hebreo. For the word of God is living, buhay. Kahit di siya nagsasalita, buhay yan. Ibig sabihin, effective, gumagana, and powerful, and sharper than any two-edged sword. Actually, yung mga itong nakalagay sa alam po natin, one-edged sword lang yan, Roman sword yan. Yung Christ na mga Muslim, dalawang bawat side na may talim. Kaya ganun ginawa yung simas lang nila yan eh. Yun ang salita ng Diyos. Kahit saan matamaan, masasaktan siya kanya. Piercing even to the division of soul and spirit. Yung pong kaluluwa at spirit, hindi pareho yan. Ang kaluluwa, yan ang nagbibigay buhay sa ating katawan. Yung spirito tayo. So habang tayo buhay, ang espiritu ay nakatira sa isang katawan na binibigyan buhay ng ating kaluluwa. Kaya kapag nagkasakit ka at yung katawan mo nag-iba, alis ka na, hindi ka na pwede tumira doon. Hindi na kaya bigyan ng kaluluwa ang isang katawan na sira na. Pero sabi rito, kaya niya pag-iwalay. So ito ay hyperbole actually, exaggeration. Para na ipakita gano'ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya niya pag-iwalay, hindi pwede pag-iwalay. Sabi rito, joints and marrow. Nasaan ba yung utak ng buto? Hindi ba nasa joint? Paano pag-iwalay yun? Kung kabuhay ang tao, hindi mo siya pwede pag-iwalayin. Pero sabi ng salita ng Diyos, pwede pag-iwalay kanya. Pagkatapos, and he's a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya pag meron pong nangaral, natatamaan ka, lalabas ang nasa kalooban mo. Ba't ka natamaan? Sabihin, nagkakasala ka. Hindi mo malalaman yun hanggat hindi pinapangalan. Kaya nga, ang mga tao, pag ipinapangalan mo natin ang salita ng Diyos, nagagalit sila eh. Bakit sila nagagalit? Nalalaman natin ang nilalaman ng kayo ng paniniwala. Kaya pagka kami po yung nangangaral sa mga tao, mas gusto pa namin yung nagagalit. Kasi alam mo kung ano pinaniniwalaan niya. Pag hindi siya nagsasalita, hindi mo alam kung anong nasa kanyang kaisipan. Pero pinalalabas ng salita ng Diyos ang nilalaman ng ating kaisipan. Ganoon ang salita ng Diyos. Ito'y makapangyarihan. Kaya kalimitan sa mga kapatid, pag tinatamaan sila, nagagalit sa mga karal, huwag kayo magalit sa amin. Magalit kayo sa salita ng Diyos. Yun actually ang
nagpapagalit sa inyo, hindi yung mga anak. Yung mga anak, sinasabi lang naman yung nasa Biblia eh. Pag narinig mo yan at ay nagkakasala, siyempre, masalatan ka. So, ganun ang kapangyarihan ng salita. Kabalik tayo na sa sinabi ng Diyos, ng ating Panginoon kay Paulo. Mahirap sipahin kanya, matulis kanya. Mahirap kalaban ang salita ng Diyos. Ano ibig sabihin? Para sa taba. Hindi mo kaya, hindi natin kaya. Pero effective. Nagagawa niya ang layunin niya. Dito po sa Isaiah, chapter 55. Sinasabi nito ng Diyos na hindi babalik ang kanyang salita. Na hindi na gagawin yung layunin. Isahin po natin. Balik tayo sa Old Testament. Dito po sa chapter 55. Ang binabasa natin palagi 8 and 9. Isahin natin. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi yung mga pag-iisip, niyan yung mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan. At ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Sapagkat kung paano ang ulan at ang niebe, ano pagkakaiba ng dalawa? Kaya po sa Pilipinas, palaging umuulan, walang yelo, o walang snow. Pero pag nandun sa taas, ang precipitation, yelo lahat yun. Dahil napakalamig sa taas. Negative ang temperature sa taas. Kaya lang, pag dumaan sa mainit, mag-melt yung snow, naging ulan. Sa Amerika at sa mga lugar na malamig, kaya nagkakaroon po ng snow sa Amerika, at dahil may malamig na hangin na galing sa Arctic Circle, kaya nababagsak yung precipitation na snow pag winter. Pag summer, ganun pa din, ulan. Kaya ang dalawa pa rin ulan po yan, ulan at niebe, ay bumabagsak mula sa langit. At hindi bumabalik doon, kundi dinidiligan lupa. At yung pinagsisimulan at pinatutubuan, at nagbibigay ng binis ang mag-aasik at pagkain sa kumakain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Kaya sabi niya, powerful ganyan. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganapin ang ayon sa layunin ko. At magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinubo ko ito. Magtatagumpay siya. Sa dalawang dahilan. Kung labanan mo siya, magtatagumpay siya. Parurusahan ka ng Diyos. Kaya kayo susunod, magtatagumpay siya na ikay kanyang ililigtas. Both ways. Ang salita na siya makapangarin. So, siya yung taba. Huwag tayo nababas sa taba. Ito ay para honeycomb. Honey. Ang honey pala, yung tunay na honey, hindi siya nasisira. Pero siya yung masarap at siya yung matamis. So, masarap sa ating panlasa yung honey. Pero inaamit po natin ito eh. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Tingnan niyo isang karakter ng salita ng Diyos. Pag ang isang tao interesado na mapakinggan niya ang salita ng Diyos, yun ang mararamdaman niya. Para siya pumakain ng honey na matamis. Pag diyata na ang pagkain kayo lumalaban, ito'y tama. Ito'y baso, ito'y apoy na nalalaman sa iyo. So kaya, kung tayo po ay may interes sa salita ng Diyos, ito'y magbibigay sa atin ng pakinabang. Katulad ng kinakain natin, pakinabang yun. Pero pagka tinalamustahan natin, hindi tayo sumusunod, ay hindi pakinabang ang darating po sa atin. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko. Higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko kanya. So yun ang sa isang tao gusto niya ang salita ng Diyos ay mawala sa buhay niya. Ito yung dating sa kanya. Parang masarap, matamis na pagkain niya. The Psalm 19 verse 10, more to be desired are they than gold. Dito mo ito kasi sa tatlo. Ye, that
than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Tingnan niyo yung illustration doon. Mas nanasahin mo siya kaysa ginto, ganyan. Kasi ang salita ng Diyos, hindi mawawala yan. Pag ito'y pinaniwala, ginawa, hindi mawawala yan. Yung ginto, nawawala yan. Pag namatay ka, iwan naman ginto mo. Yea, than much fine gold. Kahit yung pinakadali sila ginto. Sweeter also than honey and the honeycomb. Higit na dapat silang naisip kaysa sa ginto. Lalo higit kaysa maraming dali siya na ginto kanya. Higit ding matamis kaysa pulot. At sa pulot, pagputang tumutulo kanya. Alam mo ba niya, gano'ng kamahal ang honey? Napakamahal mo. Maliit lang. Ang mahal ng presyo niya. Dahil mahirap kunin, alti masarap. Kainin. Hindi nasisira. Sabi niya, mas matamis pa ang salita ng Diyos kaysa ito. Look po sa Proverbs 16 verse 24. Pleasant words, siyempre, salita ng Diyos yan, are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. So ito ay tamis. Ang kaya-kaya mga salita ay parang pulot-pukyutan. Katamisan sa kaluluwa at sa katuwal ay kalusugan. Beneficial ang salita ng Diyos. Harmful pag hindi ka sumunod. Beneficial pag hindi sumunod. So ito pinakawala mga kapatid. Ito ay ilaw. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kung nagmamalayo ka, pamilyar yan. Ang sasakyan, may dalawa siyang liwanag. Yung dim at saka yung bright. Ordinarily, dim. Gusto mo lang makita yung malapit sa'yo. Pero masyado madaling, i-bright mo siya. Para makita mo yung dadaanan mo hanggang sa malayo. At hindi ka maksidente, at hindi ka rin maliligaw. So, ang salita ng Diyos parang siyang nagbibigay sa atin ng direksyon kung saan pupunta. Ito nagbibigay sa atin ng patnubay kung saan pupunta. Hindi tayo maniligaw at mapunta tayo sa kapahamakan. Ito nagbibigay sa atin ng liwanag para malaman natin kung saan tayo pupunta. Anong gagawin natin? Ito po sa ESV, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So hindi ka matitisod, kanya. Nakikita mo yung malapit sa iyo pa. At makikita mo rin kayong daanan mo. Hindi ka maliligaw. Hindi ka niya ililigaw. Kaya hindi natin maunawaan yung mga tao na ayaw na makinig sa salita ng Diyos. Hindi ka gagawin masamang tao ng salita ng Diyos. Gagawin niya mabuting tao dahil yung layo ng Diyos. Babaguhin ka ng salita ng Diyos. At dadalik ka sa dapat nating puntahan. Siyempre, ang kulang iba, kundi ng langit. Kung tayo pupunta, dinadala tayo doon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya yun po kinakanta sa John chapter 14, verse 6. Di ba kinakanta ito ng mga born again? Kinakanta po nila ito eh. Sinabi siya kay Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko, at ang kanyang salita. Pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, pumunta tayo sa langit. Hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapahamak, pupunta tayo sa langit. Yung mga taong hindi pamilyar sa salita ng Diyos, sila nasa kadiliman, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya pag sila namatay, natatakot sila. Nakita na akong galan, mismong lola namin sa father side. Namatay yung ating gabi. Pero nung lunch time, nandun kami. Titignan namin. Pinatawag niya yung pinsan niya, patay na niya yun. Kaya isa-isang pinsan niya babae, ang sabi niya, malalangin mo kanya. Natatakot ako kaya eh. Bakit siya natatakot? Hindi niya alam kung siya pupunta. Pero isang Kristiyano na pinakapatubayan ang salita ng Diyos, hindi siya natatakot. Kasi alam niya kung siya pupunta. Dito po sa Pilipos, chapter 1. Ito yung confidence
ng isang tao na pinapatubayan ang salita ng Diyos. Basahin po natin. Ito si Pablo sa Filipos chapter 1, verse 21. Mga sumusunod, sapagkat sa kanang akin ang mamuhay ay si Kristo at ang mamatay panginabang. Anong klaseng confidence yun? Ang mamatay panginabang, ganyan. Ibig sabihin, gusto niya mamatay. Kung mamatay panginabang, hindi mamamatay ka. Yan ang gusto niya mangyari, di ba? Sa verse 23, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y laigit na mabuti kanya. Bakit sabi ng Apostle Paul? Nasa pinatubayan ang salita ng Diyos. Ang mabuhay ay si Kristo kanya at ang mamatay ay pakinabang. Bilang dito rin po nung mamamatay na siya, ganoon din ang sinasabi niya eh. Masahin na sa pangalawang Timoteo, ika-4 na kabanata, doon sa ika-6 hanggang sa ika-8. Tungkol sa akin, ako'y binuhos na tulad sa inuming handog, at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na kanya. Nagipaglaban ako ng buting paglaban, natapos siya na aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Kaya mula ngayon ay nakalaan sa akin ang putong ng katwiran. Nagbibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw ngayon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga nag-aaral sa kanyang pagpapakita. Very confident. Dahil hindi siya naligaw. Alam niya kung saan siya pupunta. Alam niya kung anong inaasahan niya. Dahil siya'y pinatubayan ng salita ng Diyos. So bilang panghuli, ito po ang parang ganito ang salita ng Diyos. Parang apoy, parang maso, parang bihing, parang gamot, parang tabak, parang pupulot-pukyutan, at parang liwanag. Iba-ibang aspekto ng salita ng Diyos na pinakikilala sa atin sa isang salita ng Diyos. So ito po ating mensahe po sa mga pong ito, na ito po yung nagtulong sa atin.